Hello friends, good morning! So ngayon kagigising lang natin, fresh pa ang lola at charas. Dito pa tayo sa loob ng bahay namin, walang mga tao dito, ako lang. So ngayon nagtututbrush muna ako as a day, charas. Magtututbrush muna ang lola ninyo day para maging fresh tayo. Ano ba ito? Saan ko ba ilalagay ang camera? Ayan po, tapos na tayo mag-toothbrush. Toothbrush. Okay na ba yung ngipin natin? Charas. So, ngayon, ang gagawin natin is magpapakain na tayo ng mga manok. Wala kaming feeds ngayon at saka wala akong maisip na pangpakain sa kanila ngayon kasi nga, ano na tayo ang dami nating ginagawa. So, ito na muna. Super kalat pa talaga ng aming kusina, friends. So, pasensya mo na for this moment. And this time, kukuha muna tayo ng kutsara and then plato. This one. Of course, kukunin na natin yung kanin dito sa loob ng ating kaldero na ating binabad kanina. I think malambot na ito siya. Kasi naman, masasayang ito siya, mga friends, kapag hindi ko ginawang ganito para ipakain sa ating mga manok or sa ating mga pets. Hindi na rin po kasi ito kinakain ng aming aso kasi nga, or ng aming pusa. Parang wala na siyang lasa, ganun. So dito kukuha pa tayo sa kabila. Ayan, ang dami naming kanin. Thank you Allah, thank you guys. Charas. Lagi akong ang tigas naman ng kanin namin. Kaya siya medyo nasa madilim tayo na area. Nasa dark tayo. Then, nalagyan na natin siya. Papakain na natin ang ating mga manok. Ay, huwag na siguro natin ito. Lagyan natin dito sa ating plato. Ay, sumubra. Yan, para walang sayang. At the same time, nakapalaki na tayo ng hayop, nakapakain pa tayo. Let's go na. Ito na ang aking mga manok na naghihintay. Sobrang gutom na talaga nila. So, kailangan natin kunin ang kanilang lalagyan ng pagkain. Pero, okay na. Excuse me. Kakaloka. Ay, nakalabas siya. Halika, nakalabas ka. Loka-loka ka, nakalabas ka. Bakit ka nakalabas, ha? Pumasok ka ulit sa loob. Sumama ka sa iyong mga kasamaan. Dali. You should not go anywhere. Chares. So, ito yung lalagyan ng tubig nila. Ugasan din natin. Naugasan ko na po yan at yan na sila. Talagang nagkakagulo na sila. Then ilalagay na natin sa loob. Ay grabe! Para kayong mga zombie aray! Ay, sandali. Grabe sila. Grabe, baka gutom na yung mga manok ko. Oh. Ayan. Yan, si wow. Pakpaki. Kaloka, sobrang gutom na nila. Kasi, ayan, then next is ilalagay na natin yung kanilang tubig para hindi sila mauhaw. Yan, kailangan din kasi natin na linisin ang kanilang mga ang kanilang mga pinagkakainan kasi para hindi sila magkaroon ng sakit or hindi sila magkakasakit. Ganon. So, tapos na ako dyan sa ating manok. Next is dito na tayo guys sa paggawa ng ganito. Ito, pambakod natin to siya sa ating pagpapatubo ng ating
seeds. Okay. So, dapat ganito friends, magtala siya ng ganito para, yun nga, madali lang ang ating trabaho, di ba? Ngayon, naghahanap ako ng area kung saan tayo magpapatubo. Kasi gusto ko sana dito sa area na to, medyo malilong kasi. Kasi ang pagpapatubo ng seeds guys, hindi pa siya nangangailangan ng super init. Parang medyo ano lang siya, medyo malilim-lilim ganon or hindi masyadong tinatamaan ng init. I think doon pwede, kaso nga lang may pakwan tayo doon. Pag lumaki na yung mga pakwan, baka matakpan na rin po ang ating mga seedlings. Yan. So natapos na natin yung dito na bungkalin natin siya. Then ilalagay na natin itong mga seeds dito. So ito na mga friends, lagyan na natin dito sa ating daliri, sa ating mga kamay kasi kailangan ito siya dito sa ating mga kamay para may kalat natin siya ng maayos. Ganiteng. Yan. Yan, ganyan dapat tayo mag-ano. Pero yung iba kasi ilalagay nila sa may tubig na planggana. Sa akin kasi mga friends sa kamay lang. Ayoko sa sa tubig. Kasi kapag nilagay ko siya kaagad sa tubig, naglulubog-lubog siya sa mga lupa. Yung iba tumutubo, yung iba hindi. Ganun ang nangyayari. Next, tapos na tayo sa paglalagay ng ating seeds ay babakurin na natin to kasi dito lagi kaming may mga bisitang manok. So may tendency or may time talaga na kakaskasin nila to kasi maghahanap sila ng pagkain kasi nga durug-durug ang lupa. So bakurin na natin. Finally, natapos na natin ang ating pagbabakod dito sa ating pagpupunla. Then next is didiligan na natin siya kaagad. Within 3 days tutubo na po yan siya. Na po tayong mag-asikaso sa labas. Dito na naman tayo sa loob ng aming bahay kasi dito sa aming bahay medyo makalat-kalat din. Yan, may mga kailangan pa akong ayusin dyan at saka dun sa may kusina may kailangan ko pa ayusin lahat. Kasi sa buhay namin magmula noon hanggang ngayon hindi talaga ako sumusuko sa pagtatanim. Hanggat may space, hanggat may lupa, hanggat may nagpapatanim, magtatanim po talaga ako. Hindi mahalaga sa akin kung anong klase yung itatanim ko. Ang importante sa akin yung mabuhay sila at meron kaming maani kahit may konti lang, basta't meron. Ibig sabihin lang sa bawat kilos ko sa bawat araw na umaalis ako sa bahay, at least sa matagal na panahon meron kaming inaasahan at hindi kami nagugutom. Yun naman guys, thank you for watching. Ingat and God bless us all. Bye!